Hindi na po mabura, lalo pang lumalaki ang isyu ng Team Suka or alyansa para sa pagbabago. Okay? Or Team China or Team Philippines. Ayan, parang ganon. Parang Team Suka laban sa alyansa para sa Pilipinas o pagbabago. O Team China laban sa Team Philippines. Ayan po yung matindi ngayon. Ito ay sa pag-itan po ng mga kandidato ng administrasyon at kandidato ni Duterte. Maliban ho sa ganyang klasing mga lumalabas na balita, ay yung palitan na rin ng mga patutsada, parinig, at sabihin nating banatan sa pagitan po ni Pangulong Marcos at ni dating Pangulong Duterte. Kung nagsasagutan po yung dalawa, ito naman po na grupo ng supporters ni Duterte or tinatawag na Team Suka raw ang tawag. Kung tawagin sila Team Suka, grabe ano. O Team China. Aba, napipikon sila. Nagagalit sila. At kung ano mga sinasabi. Yun namang team sa alyansa para sa Bagong Pilipinas or Team Philippines kung tawagin, administration candidate, ay ayaw sumali sa ganitong klaseng usapan. Gusto nila ay walang personalan, walang siraan. Yun naman ang maganda. Kaso ito pong grupo na mga identify sa Duterte camp ay mahilig manira sa lahat ng speeches nila para silang laging nasa rally at bumabatikos. Bumabatikos sa gobyerno, bumabatikos sa kung ano at marami pang bagay. Kaya ngayon, nababansagan na sa social media, masakit man, pero yun po yung totoo na pinag-uusapan na hindi natin maikakaila dahil nakikita at napapanood ng taong bayan, Team Suka, Team China, laban sa Team Philippines or alyansa para sa Bagong Pilipinas. Diba? Saan kayo dyan? Lumalala po ito. Umiinit ito. Yun yung kabilang grupo, masyadong emotional na pag nag-react. At namahantong na nga ho sa personal na mga batikos. So yun po yung identity. Yun ang pagkakakilala sa kanila. Dahil ang nagdadala sa kanila ay si dating Pangulong Duterte na alam natin na madalas nagmumura at sa kanya ang isyo ng kung ano-ano tungkol sa buhay ng tao, kahit buhay ng mga senador o institusyon tulad ng Senado, parang may pananakot pa at hindi magandang mapakinggan yung dapat daw mawala yung 15 senador o kaya dapat bombahin na yung Senado para daw siguradong manalo ang kailang kandidato. Di ba? Iba yung dating. Pero wala ka naman masyadong marinig sa kanila kung ano ang kailang paninindigan dito sa controversial na West Philippine Sea. Meron pa nga silang isang kandidato na hindi naniniwala at ayaw niyang tawagin na West Philippine Sea. Sa Tagalog yun kanlurang dagat ng Pilipinas. Hindi naman kanlurang dagat ng China, kanlurang dagat ng Pilipinas, West Philippine Sea. Pati doon sa Maritime Act, bagong batas, nakalagay na doon ang West Philippine Sea. Pero sinasabi ng isang kandidato under Duterte camp na wala daw West Philippine Sea. Kaya controversial din siya. Ayan po. Kumbaga sa papetik-petik lang si Pangulong Marcos sa mga pagsagot kay Duterte, pero ang nagre-react sa kanila ay yung kailang mga kandidato. Anong ibig sabihin nito? Sa aking pong opinion analysis, ginagamit nilang publicity na. Kasi ito yan, pagpolitika sa Pilipinas at eleksyon. Good or bad, still publicity. Recall ng kanilang pangalan. Kahit bad ang mga sinasabi, recall ang pangalan. Yun daw ang kanilang kailangan. Kaya nga, good or bad is still publicity. Hindi ho maganda yun. Dapat good publicity para sa recall. Ay yung iba nare-recall sa bad publicity. Kaya ngayon, pinag-isa na. Alin man sa publicity niyan, pabor sa kanila kahit hindi tama, kahit fake news, kahit paninira. Kasi nga, pinagsama nilang publicity pa rin ang bad publicity para ma-recall, makilala ng botante ang mga kandidato. Ganon na sabihin natin medyo mababang level, ganon ang kababaw. Sa halip na makilala ka, sumikat ka dahil sa talino at qualification.
dahil sa paninindigan at qualification. Pero dahil okay lang sa kanila ang bad publicity, kahit na walang masyadong alam, walang masyadong laman, kahit na palpak ang sinasabi, pero publicity ay yun pa rin ang kanilang pinanindigan. Ma-recall ang pangalan, makilala, para pagdating ng eleksyon hindi sila makakalimutan. Pero ako naman, ito ang aking paniniwala at pinapanawagan. Ang mga Pilipino ay matatalino na butante. Sawa na sila sa gimmick na good or bad publicity. Ang kanila, gusto nila, pagkakatiwalaan ka ba? Totoo ka ba? O ikaw ba talaga ang dapat makapagbigay ng problema sa kinakaharap ng mga Pilipino at ng bawat pamilyang Pilipino? Ayun po yun. So, kaya sa eleksyon, yan naman tayo, tulungan natin ang COMELEC at ang gobyerno, tulungan natin ang ating sarili at ang kinabukasan ng ating mga anak at ang ating pamilya, maglagay ng may prinsipyo, may kakayanan, may alam, at may paninindigan sa sensitibong posisyon sa Senado. Umiwas sa mga gimmick, propaganda, bad publicity para lang ma-recall. Dapat ang pangalan, hindi yun. Kailangan itatak natin na may kakayanan ba ito? Sino ba ito? Huwag okay ito dahil sumasayaw ito. Okay ito magaling kumanta. Okay ito magaling magsalita. Hindi po yun. Lagi kong inuulit yung portion na yan. Kasi sasablay kayo. Sasablay tayo pag wala sa qualification ang ilalagay sa mga sensitibong posisyon. Kahit sa local, from congressman down to councilor, kailangan din may kakayanan, may qualification, at may paninindigan. Ayan. Please like, share ng ating mga bidyong pinag-uusapan dito. Ito po ay para sa kinabukasan ng bansa, kinabukasan ng kabataan, hindi para lang sa kasalukuyan, hindi para lang sa mga politiko, hindi para lang kaya nagkakampihan ay kanilang interes. Huwag tayong sumali doon. Interes ng nakakarami, interes ng bayan ng mga ibabaw, hindi interes ng mapaghiganti, hindi interes ng mga pikon, hindi rin interes ng mga kasarili, o hindi rin interes dapat na baka may pagkatraidor o makapili. Delikado yan. Kinabukasan ng bansa at ng mga Pilipino ang nakataya. Ayan. Okay? So, ano nga ba? Totoo bang sila ay Team China? Team Suka? O ito namang kandidato ng administrasyon? Team Philippines? O alyansa para sa pagbagong Pilipinas? Ano ba talaga ang tama dyan? Pero huwag natin kalimutan, mayroong mga independent candidate. Mayroong liberal, Piklawan, Dilawan, liberal pa na candidate. Ayan o, marami. Marami din po ibang kandidato. Huwag natin kalimutan. 66. Ang nag-withdraw yata, 3 pa lang. So mahigit pa rin 60 ang kandidatong senador. Kaya huwag tayong titingin lang sa 12 dito, doon sa kabila ay 9, kakaunti yun, minority lang. Maraming kandidato na magagaling, matatalino, may prinsipyo, hindi lang natin nakikita, kaya ating alamin, kilalanin, kilatisin, baka yun ang pag-asa ng bayan. Please like and share ng video.